go and let go, baby. We're going home. Isn't it hard to imagine? Just open up your heart to the. Hello everyone, it's me Ivy and welcome to my YouTube channel. For today's vlog, i-share ko po sa inyo ang aming 3 days vacation sa La Union. Pati na din ang aming mga expenses sa bakasyon namin para makatulong sa inyo kung sakaling gusto nyo din mag-travel sa La Union at para naman magkaroon ng silbi itong vlog na ito. Char! Bago ko po simula ng storytelling ko ay ipopromote ko po muna ang FB page ko na True IG's Lens. Please follow my page. Thank you! Simulan natin ang kwento sa pagsakay namin ng bus sa terminal dito sa Cubao. Ang sinakyan naming bus ay ang bus sa Florida. So ang pamasahe ay 640 pesos isa. Dahil dalawa kami ng husband ko, ang price ng pamasahe namin ay 1,280 pesos. Gabi na kami nakarating sa San Juan, La Union, mga 10 PM na dahil 1:30 na ng hapon, nakaalis kami sa terminal ng bus sa Cubao. Ang una namin ginawa pagdating doon ay magtanong kung saan ang available na mga transient house doon. Actually, hindi na ako nakapag-book ng tutuluyan namin sa La Union kasi hindi ko naman alam ang exact date kung kailan kami makakapunta o makakaalis sa amin dahil palaging busy ang husband ko at syempre para kompleto na din ang adventure. Ganun din naman ang ginagawa namin sa kada travel namin kung saan kami binaba ay doon na lang kami maghahanap or magtatanong ng pwedeng matuluyan namin. May mabait na tricycle driver kaming napagtanungan at siya na din ang naghatid sa amin sa tutuluyan namin for 3 days. Maganda at malaki ang room, mabait din ang may-ari kasi ang room na ito ay pang group talaga. Pero pumayag sila na dalawa lang kami at affordable lang ang price, so ipapakita ko sa inyo ang room na nakuha namin. Ang ibinayad namin para dito ay 1,500 per stay. Dahil 3 days kami dito kaya ang overall na binayaran namin ay 4,500 pesos. Hindi na din masama dahil mura na din ito kung ikukumpara sa iba. Ang habol lang din namin ay may aircon, sariling CR at wifi ang room na ito. Medyo malayo nga lang sa dagat pero ang lapit naman sa kainan. Si Kuya Marlon, yung nakilala namin sa terminal ng bus sa San Juan ay siya na din ang kinuha namin para maging tricycle service at tour guide namin. Kampante kami sa kanya at talagang mabait siya. Yung husband ko nga pala yung nakasakay sa likod niya kasi gusto niyang makita ang mga daanan namin. So, ang overall bayad kay Kuya Marlon ay 3,000 pesos. Kasama na doon yung paghatid sa mga tourist spot at destination dito sa La Union. Siya na din yung nagpipicture sa amin at nagbabantay ng gamit namin kapag maliligo kami ng dagat. Maganda din na may tourist guide at service lalo na kung hindi nyo kabisado ang mga tourist destination dito. Bukod pa doon, malalayo din ang distance sa mga tourist spot dito. Ilalagay ko dito sa screen yung contact number niya para pwede nyo siyang makontak kapag gusto nyo ng tourist guide and service dito sa La Union. Ang una nga namin pinuntahan ay itong famous sa San Juan Beach sa Barangay Orbistondo. Maganda dito mamasyal lalo na kapag umaga. Nagpa-picture nga kami dito sa display ng surfboard. Actually, kilala din ng La Union sa kailang surfing activity. Kaso ingat lang din kasi yung mga bato dito matutulis. Smiley! Ang tutulis ng bato.
Ang sunod naming napuntahan ay itong Baluarte Watchtower sa Barangay Victoria Luna. Wala namang entrance fee dito, kaso kung gusto mong magpa-picture at makunan kayo ng magandang picture, ay mayroong mga bata dito na magagaling mag-take ng video at photo. At donation lang ang ibibigay nyo sa kanila. Eto nga, nakilala namin itong batang si Jeric na kumuha sa amin ng photo and video. Kaso dito ang daming tao kaya natagalan kami sa pagpapapicture. Ang sunod namin pinuntahan ay itong bahay na bato. 50 pesos each ang entrance fee dito. Honestly, nagustuhan ko talaga dito. Siguro dahil mahilig din ako sa arts kaya ganun. Kung mahilig ka din sa arts ay for sure magugustuhan mo din dito. Dito kami halos nagtagal kasi nilibot namin ito. Sa likod ng bahay na bato ay makikita ang Pebble Beach. Isa sa mga napuntahan namin ay itong man-made forest at pagkatapos ay pumunta kami sa Kabsat, isang famous na kainan dito sa La Union. Makikita sa harap ng Kabsat ang blue na blue dagat ng San Juan Beach. Day 2 ng quick vacation namin sa La Union. Ang una namin pinuntahan ay ang Acosta Grape Farm. Actually, maraming grape farm dito kaso yung Acosta ang napili namin. May pre-taste sila dito ng mga wine at syempre ikaw ang mismong pipitas ng mga grapes na bibilhin mo. 350 pesos per kilo ang grapes nila dito at nagbebenta din sila ng mga wine. Pinakalas Guyabano. Meron din sila Sa mga may Iba-iba pala. sa may diabetes. tsaka UTI. May alak din sir. Gusto mong tikman sir? 14% po. Grape wine. Ito yung nice tikman ng isang taon. Product nyo rin yan, te? Opo. Kayo gumagawa po? Opo. May machine po. Machine. Ang sumunod naman ay itong Poro Point Lighthouse. Saglit lang kami dito, nagpa-picture lang kami. Next, ang Machu Temple na matatagpuan sa San Fernando, La Union. Isang magandang Taoist temple na nakatuon kay Masu, ang diyosa ng dagat. Next, itong Imuki Island. Ang ganda dito kaso kapag nagpunta kayo dito ay kailangan nyo talaga mag-sunscreen or kaya magdala ng mga kontrasikat ng araw. Kasi yung init dito galing sa sikat ng araw ay hindi maganda. In short, mangingitim ka talaga. Yung entrance fee dito ay 50 pesos each. May mga balsa na pwedeng i-rent dito, 250 pesos yata per hour. Not sure sa price kasi hindi naman kami nakapag-rent ng balsa kasi naubusan kami. First come first serve kasi kaya lumusong na lang kami. Mababaw lang naman ang tubig. Ang Imuki Island ay may kakaibang anyo ng lupa na binubuo ng mga patay na corals at bakawan at may 3 itong lagoon. Naubusan ng balsa kaya tayo ay lulusong.
Hawakan mo ako, di mamaya. Ano mo? Wala, sige. Tampisaw. Pakainit. Dami mga lumot. Ay, di. Lumot. Ay, lumot. Yung kadadaan? Busya, manang busya. Lolang busya. Eh, paano to? After nga namin doon sa Imuki Island ay nagpahatid kami dito sa pasalubong store. Eto nga nakita namin ito nagtitinda ng mga dried fish na magaling mag-sale stock. After mamili ay sinulit na lang namin ang oras namin sa paliligo ng dagat. Nagpahatid na kami kay Kuya Marlon pabalik sa San Juan Beach. Masarap maligo ng dagat kapag hapon kasi hindi na mainit at inaabangan na lang namin ang sunset. Video. Tubig busya. Tubig busya. After noon, naglakad-lakad na lang kami papunta sa transit house namin. Pinauwi na namin si Kuya Marlon kasi maaga pa kami bukas. Kung gusto nyo pala makatipid ay merong mga kainan na tulad nito sa tapatan Jollibee San Juan ay meron nagtitinda na mga affordable pero masasarap na mga pagkain. Sa day 3 namin sa La Union ay timing na piyesta pala ng San Juan, kaya nakinuod muna kami ng street dancing nila. Yung day 3 namin dito ay halos kalahating araw lang kasi ito na din yung mismong araw na uuwi na kami. Anyway, buhay na buhay ang tradisyong Pinoy dito. Yung ibang kaganapan ay hindi ko na nabidyohan kasi naaliw ako sa celebration nila ng piyesta. After ng panunood ng street dancing ay nag-ayos na nga kami ng mga gamit at nagpahatid na kay Kuya Marlon sa terminal para makabalik na sa Manila. Nagdagdag kami ng 200 pesos kay Kuya Marlon kasi nasa malayong barangay pa pala located ang Byron Transit na maghahatid sa amin sa Cubao. La Union vacation is over. Sana nagustuhan nyo ang simple vlog na ito. Ilalagay ko na lang sa screen ang breakdown ng gastos namin. Thank you for watching and see you soon to my next vlog. God bless you all!